So inyong napanood mga kapolitika si Bea Milian Wiadorski dahil handang-handa na po siya dito sa finale ng Miss Universe Philippines 2026 na ganapin sa May 2. At ngayon ay kanya-kanya na po ng labasan ng mga pahat pick at mga early prediction dito sa mga ganap na Miss Universe Philippines Grand Finals. So kahapon ay naglabas po tayo ng ating prediction, ng ating opinion sa maging resulta ng MUPH. At ngayon mga kapolitika ay hindi rin po nagpapahuli ang Latin community. Meron din silang pahat pick dito sa MUPH. At kung kaya nila pinifeature rin yung ating beauty competition kasi ang Pilipinas ay isang powerhouse na bansa. At pag pinifeature nila yung ating mga beauty pageant dito sa Pilipinas ay nagkakaroon rin naman sila ng mga views. So from the Latin perspective ay ito po yung kanilang nakikita na maging resulta ng finals. So katulad rin po doon sa ating napag-usapan sa ating mga naunang video ay top 1 itong si Bea Milian Wiadorski ang pambato ng La Union. So para sa kanila ay siya ang kokoronahan na Miss Universe Philippines. So mabuti kasi ito mga kapolitika kasi hindi lang tayo kumbaga dito yung nag-uusap. Okay, nakikita nila yung kasi doon nga sa Latin community gaganapin yung Miss Universe 2026. So kinakailangan na pakinggan natin yung kanilang boses dahil ito yung kumbaga standard. Sabi nga nila yung mga Latinas daw ang most beautiful women in the world. Kung kaya masabi rin natin na ang mga Latin vloggers, mga Latin influencers ay mga expert rin sila pagdating sa pagkilatis ng isang quality ng isang tunay na beauty queen. So para sa kanila ang Miss Universe Philippines 2026 ay walang iba kundi si Bea Milian Wiadorski. So yun yung kanilang prediction mga kapolitika. Sana ay wag salungatin ng organization yung kagustuhan ng Latin community. So yung kailang supranational ay si Cebu City's April Smith, Miss Eco International ay si Taguig. Yung Miss Cosmo naman para sa mga Latino ay si Cebu Province or si Nicole Bromeo. Miss Charm ay si Pampanga. And then yung kanilang first runner-up ay si Baguio City, si Roxy Baines. So yun yung final predictions ng mga Latinos dito sa inilabas nila sa social media. Okay, so walang duda mga kapolitika na ngayon ang talagang pinag-uusapan na di umano ang mga kasungkit ng Miss Universe Philippines ay si Bea Milian. So nakikita natin pag hindi manalo itong si Bea ay malaking balita ito sa mundo ng beauty pageant. Malaking iskandalo ito dahil from the very start, from the very beginning ay siya na yung itinuturo ng mga pageant experts at mga pageant vloggers na pinakamalakas dito sa kanilang kompetisyon para ngayong taon. At kitang-kita nyo naman sa mga photoshoot, sa mga pictorials ni Bea ay masasabi natin na siya yung pinaka-stand out. Okay, and of course, hindi lang po tayo mag-rely dito sa mga predictions ng mga pageant experts, pageant analysts. Kinakailangan na magpakitang gilas rin ni Bea doon sa finals ng MUPH 2026 kasi itong mga prediction mga kapolitika ay base doon sa kanya mga early na mga performances, pero sa finale is kinakailangan na magpakitang gilas rin si Bea para maging legit yung kanyang pagkapanalo. Okay, so yun po yung ating reaction. At dito naman po tayo sa MJ All-Star kasi na-discuss po natin yung magiging sistema ng kanilang scoring. So 70% mula sa judges and then 30% mula sa botohan. So doon pala sa finals, hindi ito katulad doon sa Miss Grand International. Ibang-iba mga kapolitika yung maging sistema or patakaran nila kasi doon sa finals ay back to zero na lahat ng score. So yung yung scoring doon sa sa finals ay magmumula nga doon sa mga hurado at hindi ito katulad doon sa Miss Grand International na everyday may score. Dito sa MJ All-Stars ay doon sa finals yung magiging basis. Parang Miss Universe na rin kumbaga. Okay, and then yung corona ay pinasilip na rin po ni Nawat dito sa kanyang social media My Day. At so far yun po ang ating pinaka-latest na update dito sa mundo ng beauty pageant. Ano po mga kapolitika ang inyong masabi dito sa hot pick or early prediction
ng Miss Universe Philippines 2026 according sa mga Latinos. Kayo po ba ay sumasang-ayon? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Is to request to terminate the contract. Make sure we terminate the contract as soon as possible because they made me wait until Aqua Boracay to resign, supposedly, right? But I don't understand where these rumors are coming from. Na para bang it's a organized and orchestrated it feels like an orchestrated sabay-sabay na ni-release na nauna sila na para bang so people can turn against me, but the truth is I resigned during the makeup session and I specifically asked Borg Rojas and Elle Hoffman that I want to resign then and there, but you know, they used my son. They said to me, maawa ka sa anak mo. Huwag kang mag-quit. Antayin mo na lang. O sige, ganito. But I have so many reasons why I wanted to resign. Kasi it wasn't because of MGI, but I wanted to get out. It wasn't as I expected it to be. And then they said, okay, think about your son. Don't quit. And if you really want to quit, think it through. No, I'm decided, I said. And then they said, wait until Aqua Boracay. And I said, why until Aqua Boracay? Next question ko, why until Aqua Boracay? May quota ba ito na dapat walang malagas hanggang Aqua Boracay? Bakit kaya? Ano? I don't know about them, pero I wanted to get out. I wanted to get out, and then they said, wait until Aqua Boracay, and then may pahabol pa. Wait until after prelim before you resign. And then it turned out to be a different story na parang inuunahan na ako bigla, and like ang dami pang issues in the surface that I tried to stand up for my people in the hospital, and then I had to consult a lawyer. Is this right? Is this character assassination? Is this slanderous? Yung mga ganun. And I'm like, you know what? This is not worth my energy right now, and I could use my preparation into something better. And an opportunity arrived, which is MGI All Stars. In the midst of the whole thing, and I'm really really grateful that God had a better plan, you know. And if people, I don't know who to blame, because I feel like it's an orchestrated thing. And so I really felt the unfairness in it and the bad faith of it all. But as a professional, I just have to move forward. You know, I don't want any problems. And if there comes a time that I have to face it, I will, because I'm prepared in everything. I'm a mother, and actually, I'm too nice na nag-antay pa ako, diba? And then eventually, ako pa yung kawawa. But, I mean, wala tayong magagawa. Malaki sila, maliit ako, you know? And, ganun talaga. But I think what triggered this thing na pagka-exit mo sa MUPH was the hospital. Yung hospital incident. Yung charity I have so much love for the children. Yeah, for sure. I'll answer that. And I can say, okay, I think I can tell now, because I promised not to tell anyone. I promised not to make tsaa about it. Eto namang mga nanonood dito sa akin, you are all witnesses to that. I never had tsaa or pageantry pertaining to Imelda. What happened? Minsan nga, alam ko na